di ba habang mainit ang usapin patungkol po sa mga anomalya sa mga anomalya na nangyayari sa issue po ng flood control, yung iba po nating mga senador, kung titingnan nyo, yung iba nakapokus lang dyan, pero itong si Senator Risa Hontiveros, nakapokus din mga kababayan kung paano tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito sa Dagupan City Government Information Office, sabi po dito, 15,000 dagdag sahod para sa mga guro, isinusulong sa Senado. Sabi dito mga kababayan, isinusulong ni Senator Risa Hontiveros ang panukalang batas na layong magbigay ng 15,000 dagdag sahod para sa public school teacher sa buong bansa. Ayon sa senador, panahon na upang tiyakin na ang ating mga guro ay tunay na naaalagaan hindi lamang tuwing Teachers Day, kundi araw-araw sa pamamagitan ng mas mataas na sweldo, dagdag na benepisyo at mas maayos na pagbabantay sa kanilang pensyon. Kung maisa sa batas, ang malaking ginhawa ito sa libu-libong guro na nagsisilbing haligi ng ating edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Sa Dagupan, patuloy na kinikilala ng lokal ng pamahalaan ng ating mga guro bilang katuwang sa pagpapaunlad ng lungsod at pagpapahubog ng susunod na henerasyon ng Dagupenyos. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, habang yung iba abalang-abala kung paano sila makakapamulitika sa mga isyong yan, katulad na lamang ng ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, si Senator Risa Hontiveros kaysa makisama pa dun sa gulo na ginagawa nitong sina Bato de la Rosa at itong sina Robin Padilla, mas nagpo-focus siya kung paano tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. At napakaganda po niya na habang nagkakaroon ng investigasyon sa mga isyo ng maanumalyang flood control, hindi naman napapabayaan yung mga kababayang Pilipino po natin katulad ng mga mahal po nating guro dyan. Kasi nga alam naman po natin na yung mga teachers, yan po yung isa sa mga buhay na bayani na pag-asa ng mga kabataan. Siyempre, sila yung humuhubog sa paglaki at pagiging maayos ng mga kabataan, mga kababayan. Kaya dapat talaga na napapangalagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng dagdag na mataas na sahod, mga kababayan, at maayos na pensyon, at higit sa lahat na aalagaan sila ng ating gobyerno. So ngayon mga kababayan, yan po yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros na kung saan isinusulong po niya yung 15,000 na dagdag na sahod para sa mga guro. Para sa mga guro na umaagapay at tumututok sa kinabukasan ng ating mga kabataang mag-aaral. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa next topic natin na kung saan sinagot po ni Tito Sen yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, about po dito sa mga diskaya. So ngayon kung titingnan nyo, alam naman po nating lahat na naglabas ng sama ng loob itong si Senator Rodante Marcoleta about po sa pagkumbida kay Mayor Vico Soto dyan mga kababayan sa Kamara, and about po dito sa hindi pagpirma ni Tito Sen na ilagay bilang star witness ito po mga diskaya at protektahan. So ngayon i-play po natin ang sagot ni Tito Sen sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. I-play na po natin. Dahil kalaban ng pamangkin ko, hindi, that is completely false. Sapagkat wala sa lugar. Paano mong gagawing witness protection program, magkakaroon ng immunity yung billion-billion ng ninakaw sa gobyerno, allegedly? Paano mo gagawin yun? Tapos ayaw isole? Hindi, yun ang requirement para maging isang witness protection witness na WPP ka? Kasi nga naman mga kababayan, kahit ako yung Senate President, di ko pipirmahan yan. Bakit? Ibalik muna nila yung billion-billion na pera na kinuha nila sa mamamayang Pilipino. Kasi nga kung tutusin, requirement po talaga yan bago ka maipasok at magkaroon ng protection mga kababayan, bago ka mailagay sa WPP. Kasi nga kung tutusin, dapat naman nga talaga ibalik nila yung pera, yung billion-billion na nakuha nila sa mamamayang Pilipino. So ngayon kung titingnan nyo din, isa pa dyan, naglabas din po itong si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, at nagkomento sa pahayag daw po ni Tito Sen, ukol daw po mga kababayan sa leadership ng Blue Ribbon Committee nung panahon ni Senator Rodante Marcoleta nung siya pa ang humahawak nitong Blue Ribbon Committee. So ngayon pakinggan po natin itong paglalabas din ng sama ng loob ni Senator Rodante Marcoleta. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw,
ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon. Kasi biruin nyo mga kababayan na may mga times kasi na habang nag-iimbestiga itong Senate Blue Ribbon Committee at ang may hawak nung committee na yon ay itong si Senator Rodante Marcoleta, nung panahon na nag-iimbestiga na itong si Tito Sen at tinatanong yung appointee ni dating Pangulong Duterte, di ba biglang kinat ni Senator Rodante Marcoleta? Kaya nga nadismaya yung mga kababayang Pilipino natin eh. Kasi unang-una, pagka nga naman tatamaan na itong si dating Pangulong Duterte o itong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, bigla pong kinakat ni Senator Rodante Marcoleta yung senador na nag-iimbestiga. Kaya hindi po natin maikakaila yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na etong si Senator Rodante Marcoleta ay may pinapanigan. At pagdating nga kay Digong yung investigasyon, bigla niyang pinipigilan. Di umano mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Kuya Rono Velocia. Coffee break. Brother Jake, ay thank you po sa inyong pakape. Maraming salamat po. Tuloy pa natin. Ribbon Committee. I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination or any. Kasi biruin nyo mga kababayan, ako sa akin, ang pananaw ko naman sa ganyan, hindi naman kasi porket abogado ka talagang magaling ka mag-imbestiga. Pasintabi po sa mga kababayang Pilipino po natin na lawyer. Ang sa akin lamang po, hindi lahat ng abogado magaling mag-imbestiga. Hindi lahat ng abogado mga kababayan magagaling. Hindi po pare-parehas yan. Ano po, talagang merong mga abogado talaga na hindi sabihin na natin na hindi magaling pagka nag-iimbestiga mga kababayan. Kaya ngayon, kung pagbabasihan natin yung sinasabi nitong si Tito Sen na tinamaan etong si Senator Rodante Marcoleta, so kung iisipin nyo mga kababayan, siguro ang naging tanong dyan, kaya Tito Sen, dapat ba na abogado yung uupo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? So ngayon, sa akin mga kababayan, kung ikaw ay abogado at uupo ka bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, unang-una dapat magaling ka talaga mag-imbestiga. Pangalawa mga kababayan, dapat wala kang pinapanigan. Ang nangyari nga nung hawak ni Senator Rodante Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee, di ba nung nag-iimbestiga na nga etong si Tito Sen, bigla niyang kinat nung papunta na kay Duterte sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung investigasyon kasi nga appointee ni dating Pangulong Duterte yung tatanungin dapat ni Tito Sen. Kaso nga lang ang problema, biglang kinat ni Senator Rodante Marcoleta. So ngayon kung titingnan nyo, si Senator Ping Lacson, alam naman natin na hindi po abogado yon. Pero kita nyo naman kung paano mag-imbestiga mga kababayan. Napakarami ng naisiwalat. Napakarami ng naisiwalat kaysa sa mga nalaman natin sa investigasyong ginagawa ng komite ni Senator Rodante Marcoleta nung panahong hawak niya pa etong Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, tuloy pa natin. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Sapagkat kasi hindi naman siya Hindi naman siya mga kababayan yung pinapatamaan ni Tito Sen dyan . Bakit ba masyadong apektado? Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Tapos ang problema pa kapag ikaw ay kumakampi sa tama, sasabihan ka pa ng bayaran. Diba? So tulad dito mga kababayan, si Joy Laos, magkano babayad sa'yo? Diba? Alam niyo sa totoo lang,
Pagka ikaw kumakampi sa tama, ganun talaga ang sasabihin sa'yo, magkano ba ang bayad. Pero definitely, alam naman natin kung sino yung mga bayaran dyan. Narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon. Ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Siya wag iiyak. O yan. Kasi nga marami talaga po ang hindi... Kayo ba? Ito na lang sa mga kababayan Pilipino po natin, yung mga viewers natin, tanungin natin. Ito, press 1 mga kababayan kung satisfied kayo sa naging pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang committee na Senate Blue Ribbon Committee nung siya pa ang may hawak. Press 2 sa mga hindi satisfied mga kababayan. Yan, malaya kayo. Press 1 ha doon sa mga satisfied. Press 2 doon sa mga hindi satisfied sa naging investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi sa totoo lang mga kababayan na ako talaga una kong napansin dyan, bakit kapag pagdating sa mga diskaya parang ang lambot-lambot di umano ni Senator Rodante Marcoleta? Bakit pagdating kay pagpapunta na yung investigasyon kay dating Pangulong Duterte, bakit bigla ang lumalambot yung komite ni Senator Rodante Marcoleta? Di ba dapat pag ikaw nag-iimbestiga, dapat wala kang pinapaniga na kahit na sino? Di ba dapat yung investigasyon mo, kung ano yung itinuturo nung investigasyon mo, dapat dire-diretso lang, kahit pa sino masagasaan dyan. Ang problema, nung binabanggit na, nung nag-iimbestiga na si Tito Sen, nung papunta na sa mga appointee ni dating Pangulong Duterte, bigla ang pinara Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo. Kasi biruin nyo mga kababayan, para sa akin wala naman kasing pinangalanan daw si Tito Sen. Nasa sa kanila na lang yun kung tatamaan sila. Pero parang nasa akin, kung iisipin nyo mabuti, kung titingnan ninyo, yung pinuntahan ng investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta at yung mga expose na ginawa ni Senator Ping Lacson, sino ba ang mas nangibabaw mga kababayan doon sa mga nangyaring yon? Doon sa mga ginawa ni Senator Rodante Marcoleta at mga expose na inilabas nitong si Senator Ping Lacson. Di ba kung titingnan nyo, mas nangibabaw pa nga yung kay Senator Pro Tempore Ping Lacson, yung mga inilabas niya, mga pangalan na isinuwalat niya, doon pa nga mas nagkaroon ng direksyon yung investigasyon Bakit? Dahil nalaman ng taong bayan yung patungkol kay Henry Alcantara. Nalaman ng taong bayan yung patungkol kay Bryce Hernandez at kung sino-sino pa na mga kadawit noon. Biruin nyo, pinangalanan lang. Henry Alcantara, Bryce Hernandez, lumitaw lahat. Yung ibang mga kasangkot mga kababayan ng mga ito na may mga sangkot pala na senator. So ibig sabihin, para sa akin, ito naman ay personal na opinion ko, mas nangibabaw lang ng matindi yung pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson kasi yung mga isiniwalat niya, 2 tao lang yung pinangalanan niya doon mga kababayan na tumatak sa isipan ng taong bayan na nahalwat na lahat ng mga tao na talagang possible na kasabwat nitong sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, bukod po dyan sa paglalabas na yan ng sama ng loob ni Senator Rodante Marcoleta, meron din po siyang sinagot sa kanyang press con mga kababayan na kung saan, kung matatandaan nyo rin, di ba, nagbitaw ng salita itong si Tito Sen na sa tingin nila, yung statement mga kababayan or sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya ay may nag-edit po. Kaya walang senador nakadawit doon mga kababayan. Kasi sino ba naman ang ututong maniniwala na walang senator nakasama dyan? Sa isiniwalat na yan na mag-asawang Diskaya, puro congressman lang yung pinagbabanggit at mga empleyado ng DPWH pero wala tayong senador na napakinggan. At saka nakakapagtaka pa dyan,
yung mga kapapanalo lamang na mga congressman, katulad nitong sina PM Vargas mga kababayan at netong sina Teodoro, kasama doon sa listahan na binanggit ng mag-asawang Diskaya. So ngayon kung titingnan nyo, kahit sino naman netizen mauunawaan nyo, na parang ang dating nga sa atin, may nagmaniubra nung statement mga kababayan or nung sinumpaang salaysay na binanggit nitong mag-asawang Diskaya mga kababayan or binasa nitong si Curly Diskaya. Kasi nga walang senador na nabanggit man laang doon sa kanilang binanggit na o doon sa kanilang binasa na statement. Ano po? Anyway, pakinggan po natin itong balita galing po sa UNTV News na kung saan sabi dito, sa statement ng Diskaya, edited umano. Ayon kay SP Soto, pinuna ni Senator Rodante Marcoleta. I-play na po natin. SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Walang sino man sa mga senador ang pwedeng kasi wala namang pinangalanan doon si Tito Sen. Ang sinabi lang ni Tito Sen, tingin niya or tingin nila, inedit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya mga kababayan kasi imposible na walang kasamang senador dyan. Puro congressman lang, puro empleyado lang ng DPWH, walang senador, walang senador na binanggit. Kahit sino talaga magtataka dyan. Musga sa nilalaman ng ang nakakapagtaka pa mga kababayan dito, isipin nyo bakit masyadong apektado sa binanggit na yon ni Tito Sen, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Statement o sinumpaang pahayag ng mga mag-asawang Pacifico at Cesar Diskaya. Ito ang binigyan diin ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta kasunod ng mga pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na tila edited ang salaysay ng kontrobersyal na contractors. Ayon sa dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tanging ang korte lamang ang maaaring magsabi o humatol kung totoo ang mga sinasabi ng mga Diskaya. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon, kasi po ang Blue Ribbon, kung titignan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito Bukod sa naturang pahayag ng tagapangulo ng Senado, pinuna rin ni Senador Marcoleta ang iba pang komento ni Senador Soto. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate. Hindi kasi, opinion lang ni Tito Sen yun. Bakit ba masyado tinatamaan mga kababayan si Senator Rodante Marcoleta? Opinion lang ni Tito Sen yun. Kasi tinanong nga siya mga kababayan ng media kung dapat ba abogado yung uupo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, nagbitaw ng opinion na itong si Senate President Tito Soto. Bakit ang nakakapagtaka dito masyadong dinadamdam ni Senator Rodante Marcoleta yung binanggit na salitang yon, yung opinion na yon ni Tito Sen? Kasi nga naman kung titingnan nyo, kahit kayo mga kababayan, pwede kayong humusga Doon pa lang makikita nyo yung diferensya ng naging investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta at versus doon sa isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Diba, sino ba mas nangibabaw doon? Alam nyo, ayoko na nga lang magsalita. Noong isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Samantala, si Karen Davila, yung tinutukoy yata doon. Tinutulan din ni Senador Marcoleta ang katwiran ni Justice Secretary Crispin Remulla sa hindi pagsasailalim sa mga Diskaya sa Witness Protection Program o WPP. Partikular ito sa restitution o pagsasauli muna ng mga Diskaya ng mga nakuha nitong pera sa pamahalaan bago gawing state witness.
Yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Bunsod nito, plano ring komprontahin ni Senador Marcoleta si Justice Secretary Remulla kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam nyo, sa totoo lang ang tingin ko dito kaya nagkakaganito itong si Senator Rodante Marcoleta kasi hindi niya matanggap mga kababayan na nawala sa kanya yung Senate Blue Ribbon Committee. Pero kung matatandaan nyo, sinusubukan pa ngang ialok sa kanya ulit yan. Kaso nga lang ang problema, may kondisyon kasi mga kababayan talaga bago mo hawakan ulit yung Senate Blue Ribbon Committee. Dahil nga, kailangan na etong si Senator Rodante Marcoleta ay sumapi sa majority block. Hindi naman kasi pwede mga kababayan na yung Senate Blue Ribbon Committee ay hahawakan ng minority block. Lagi po yan mga kababayan for tradition na laging ang humahawak niyan ay galing po sa majority block. Ngayon na nakakapagtaka dito, kung talagang para ka sa bayan, Senator Rodante Marcoleta, at gusto mong makapaglingkod sa bayan habang hinahawakan mo itong komite ng Senate Blue Ribbon Committee, bakit hindi ka sumapi sa majority block? Bakit hindi mo lunukin yung pride mo at bumalik ka sa majority block at hawakan mo ulit yung Senate Blue Ribbon Committee? Iniaalok nga sa kanya yan mga kababayan bago na papunta kay Tito Sen. Ang problema, ayaw naman po niyang sumapi sa majority block. Kailangan kasi ang hahawak ng Blue Ribbon Committee ay galing po sa majority block, hindi pwedeng galing sa minority. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, sa akin lang naman, in my personal opinion, kung talagang para siya sa bayan, dapat dapat tanggapin niya yung alok ng majority na bumalik sa majority at hawakan yung Blue Ribbon Committee. Ang problema, mas nangibabaw yung pride niya kaysa sa interest niya na pagsilbihan ang mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa paglalabas ng sama ng loob ni Senator Rodante Marcoleta sa mga sinabi daw po ni Tito Sen? Kasi para sa akin, opinion lang ni Tito Sen yon. Walang pinangalanan si Tito Sen bakit tinatamaan etong si Senator Rodante Marcoleta.